Magandang araw mga kapatid, mga kababayan. Welcome to my small channel. This is EJ Morse once again. At sana saan mang dako ng mundo kayo naroroon ngayon ay nasa maayos kayong kalagayan. At maraming salamat for being with me today. At Merry Christmas na rin sa inyong lahat. At manigong bagong taon sa ating darating na New Year. Meron akong konting discussion about dito sa parating na mga kaso nila ng kampo nila Duterte. Kasama na rito si Bato de la Rosa at si Bongo. Related din ito, of course, dito sa magiging impeachment case ni VP Sara Duterte. Alam nyo, ito na nga, may pangatlong impeachment case na i-file. At this time, ito ay grupo ng mga pari at ng iba pang mga mamamayan na sumama dito sa grupo na to para mag-file ng third impeachment case. Ngayon, of course, ang issue rito ay napakaikli na ng panahon. At of course, recess na nga ang Kongreso. At ang susunod na hearing ay after New Year na, mga January na yan. So, ano ba ang significance nitong third impeachment case? At ito ba ay importante? At ito ba ay makakatulong dito sa mga tao na gustong matanggal sa pwesto si VP Sara through impeachment? Para sa akin, itong pangatlong impeachment case ay malaking tulong. Although ang issue nga dito ay of course napakaiksi na ng panahon, dahil sa pag-aantay dito sa third impeachment case na to ay lalong umiksi ang panahon para mangalap ng yung 30% na signatures na kailangan para itong impeachment case na to ay hindi na umabot sa botohan sa plenary at maidiretso na sa Senado. Although marami pa rin naman nagsasabi, at isa na rin ako dyan, na hindi confident na maitatawid yan sa Senado. Dahil nga dyan sa napakaraming mga senador na sumusuporta pa kay Sara Duterte sa hindi natin maipaliwanag na dahilan. So yan na nga, ang katanungan na itong third impeachment case ay makakatulong ba? Sa tingin ko malaking tulong ito. Malaking tulong ito sa pag-pressure dito kay VP Sara na pati na ang Katoliko, ang Catholic priest ay nag-file ng third impeachment case at of course ito ay suportado ng buong Catholic religion. Ang Catholic religion, of course, alam naman natin na yan ang pinakamalaking relihiyon dito sa Pilipinas. Ito ay nagko-comprise ng about 85% ng mga different religions dito sa ating bansa. At yung mga ibang religion ay mga ilang porsyento na lang yan, katulad ng Iglesia ni Cristo, at I think nasa mga 2.5% lang yata yan or less. At na-distribute yung iba-iba pang porsyento sa iba't ibang mga religion din. So ang sinasabi ko nga, malaking pressure ito kay VP Sara sapagkat napakalaking organization na ang nagpahayag ng pagkadismaya sa mga pinaggagawa ni VP Sara. So, kung hindi man ito maitatawid ng maayos sa Senado,
mag-i-expose ito ng napakaraming mga hindi nakatutuwang ebidensya. Hindi nakakatuwa sa kampo ni Sara Duterte ang mga ma-expose dito ang mga ebidensya at mga testimonies. At dito, masosobrahan nga siya ng pressure dito, baka mag-resign si VP Sara. At kung hindi man, okay na rin, basta lumabas lahat ng ebidensya at makonsensya itong mga senador na to, pag nakita nila kung gaano kalakas at gaano kadami ang mga ebidensya na ilalabas ng mga prosecutors. Ang isa pang malaking malaking participation later on, pag ito ay nadala sa Senado, ay yung mga ebidensya na ilalabas ni Senator Trillanes. At isa na nga rito ay yung mga bank documents or bank statements na pwede nang isomon ng Senado pagka ang impeachment ay makarating na doon sa kanila at magkaroon na ng mga paglilitis. So, yan yung mga dahilanan kung bakit tayo ay naniniwala na tama lang ito magkaroon ng third impeachment case sapagkat dagdag pressure kay VP Sara at doon sa mga taga-suporta niya. Itong si Bato de la Rosa ay siyempre nagpapahayag pa rin ng sobrang pagsusuporta at palagi naman sinasabi nila na ang lahat ng ito ay merong political motivation na of course wala naman silang maidahilan kasi wala na silang makitang ibang pagdepensa paano didepensa ng mga katakot-takot na kasong dumarating sa kanila. At yung itong mga nakaraang araw, lumabas na rin yung report tungkol dito sa war on drugs, report ng Kongreso at sinasabi nga, nagre-recommend na rin sila na mag-file ng mga kaso laban kay Bato de la Rosa, kay Senator Bongo, kay former President Digong Duterte, kay Albayalde at kay Dibold Sinas at kung sino-sino pa na na-involve dito sa war on drugs ni former President Digong Duterte. So, again, ang napalabas na dahilan ni Bato de la Rosa ay politically motivated na naman ito, na alam naman ng mga mamamayang Pilipino kung ano talaga ang totoong dahilan kung bakit sila pina-file ng kaso. Of course, obvious naman yung naging programa ng nakaraang presidente, nakaraang regime na nagkaroon talaga ng malawakang pagpatay doon sa mga sangkot sa droga. Sinasabi rin nga ni Bato de la Rosa na pati itong mga congressmen ay sumuporta dito sa programa na to. Of course, nung nakaupo kasi si Digong Duterte, nagpakita talaga ito ng kanyang puwersa, kanyang power. Isa na nga dyan sa pakitaan ng power at kanyang bangis sa pagiging isang presidente ay itong si former Senator Laila de Lima na kung saan ito ay nakulong at later on nga ay napatunayan na mga mga imbento or mga gawa-gawa ang kaso. At ngayon nga, after 7 years ay nakalaya na itong si former Senator Laila de Lima. At marami pa rito ang mga kwentong lumabas katulad sa pagpatay ng ilang mayors at ilang politicians na sinasabi ayon sa mga witnesses ay isinabit lamang o idinawit, nilagay sa listahan na may mga kinalaman sa droga
itong mga politicians na to sapagkat mga kalaban ito ng former President Digong Duterte. So talagang naghasik ng takot at pangamba yung nakaraang regime. Kaya siguro isang dahilan yan kaya marami rito ang nagpapalakpakan tuwing magsasalita si Duterte tungkol sa kanyang war on drugs. Na sinasabi nga ni Bato de la Rosa at ni Bongo na itong mga congressmen na to ay mga plastic at mga mapagsamantala. Mga dati silang sumusuporta sa war on drugs, pero ngayon, ito ang mga namuno sa investigasyon para ibagsak itong si former President Digong Duterte at kasama na nga rito si Bato de la Rosa at si Bongo. Ano ba masasabi natin dito sa dalawang ito? Obviously, itong dalawang ito ay napaka-loyal dito sa former president. Kaya lang, mukhang dinala sila sa hindi maganda, sa sobrang pagiging loyal nila sa former president. Natangay sila siguro dahil sa laki nung mga napapakinabang nila dito sa former president. Kaya ganito na lang ang pagsuporta nila at lahat ng klase lahat ng programa ni Digong Duterte ay sinuportahan nila. Personally speaking, kung titignan ko itong sila Bongo at si Bato de la Rosa, meron naman ako nakikita kabutihan din sa loob nila. Somehow, na tingin ko ay nalubog na lang sa pagsama dito kay Digong Duterte. Naging very loyal sila, naging very supportive sila, at of course, siguro napakalaki ng napakinabang nila dahil tingin ko ay napakagalante naman itong si Digong Duterte sa kanyang mga kasamahan. Isa na ring pagpapakita ng kanyang pagiging galante at pagiging supportive ay yung ginawa niyang pagdagdag ng mga sweldo ng mga militar at ng mga pulis. Although hindi niya naman pera, of course yan, pera ng gobyerno yan. Pero yun na nga, makikitaan mo siya ng ganong klaseng pagkatao. Pagkakailangan ka niya, lahat ng igagiginhawa mo, lahat ng suporta ay bibigay sa iyo. Kaya yan siguro ang dahilan. Kaya naging ganyan ka-supportive, ganyan naging loyal si Bongo at si Bato de la Rosa sa kanya. Kaya lang ito na nga. Lumalabas na yung kanyang war on drugs, bukod pa dun sa ibang mga problema na pumasok dito sa Pilipinas, katulad ng pagdagsa ng mga Chinese, pagdagsa ng mga Pogo, at iba-iba pang problema, ay tangay-tangay niya sa problemang ito lahat ng kanyang mga tauhan. Na hanggang ngayon ay loyal pa sa kanya. At todo depensa pa rin. So ngayon, ang paniniwala ko dito sa kasong ipafile ng DOJ sa grupo ni Digong Duterte ay napakatibay. Malaking tulong ang investigasyon na ginawa ng Kongreso dahil masisimplify, malalaman na kagad ng DOJ kung sino-sino yung mga taong dapat imbestigahan, ano-ano yung mga dokumentong pakikinabangan nila sa Kongreso, marami na yan. Kaya lang, mag-uumpisa talaga yan sa pag-iimbestiga pa rin. Hindi naman po pwedeng diretso na kagad sa pag-file ng kaso ang DOJ dahil lang sa mayroon ng investigasyon na ginawa ng Kongreso. Kailangan nila gumawa ng sariling investigasyon, pero malaking tulong ang mga nakalap na ebidensya, nakalap ng mga testimonies ng Quadcom dito sa Kongreso. Ngayon, ang isang worry, paano na lang yung kaso na tumatakbo na sa ICC.
dito magbabalancing act lang ang DOJ. Sa tingin ko, kung mauuna na talaga ang ICC at maglalabas na sila ng kanilang warrant of arrest, samantalang ang DOJ mag-uumpisa pa lang, sa tingin ko ay ipaubaya ng DOJ ang kasong crime against humanity. Itong malawakang pagpatay. Sistematiko at malawakang pagpatay. Since mahaba-haba na ang nagawang investigasyon ng ICC, sa tingin ko ay magigiveaway ang DOJ at ipauubaya sa ICC yung kaso na yan. Pero ibang mga kaso na hindi naman din papansinin ng ICC, katulad ng mga murder case, mga homicide cases, at mga iba pang pang-aabuso, iba-iba pang mga kaso na hindi na pakikialaman ng ICC, sa tingin ko, yan naman ay itutuloy-tuloy ng DOJ. Pero, yung crime against humanity, since mahaba-haba na ang ginawang investigasyon ng ICC dyan, ibang witnesses, nasa kanila na, sa tingin ko, ipaubaya na ng DOJ yan para magtuloy-tuloy. At yung mga minor cases, na sa totoo lang, hindi rin naman minor, katulad ng mga murder, mga homicide cases, yan ay, tingin ko sa tingin ko, dito lilitisin yan sa Pilipinas. Pero, pag nauna ang warrant of arrest na ilalabas ng ICC dito sa mga personalities na to, tingin ko ay i-honor ng Pilipinas yan. At yan ay isusurrender nila ang mga taong ito sa ICC. Kasi nga, gaya din na sinabi ni Secretary Bersamin, na pag lumabas ang warrant of arrest, while hindi na tayo member ng ICC at hindi rin tayo magko-cooperate sa ICC, pagdating naman sa pag-aaresto, kung ang gagamitin dyan, at definitely ang gagamitin dyan ay Interpol, ay wala tayong choice kundi suportahan at mag-comply tayo, tumulong tayo sa pag-aresto na gagawin ng Interpol dahil tayo ay miyembro ng International Police. So yun ang naging complication. Yun ang naging number one problema ni Bato de la Rosa, na panay-panay ang salita niya sa media, na bakit nga daw biglang-bigla i-honor din pala yung gagawing pag-aresto kung sakali man darating yan. Samantalang tayo ay hindi na miyembro ng ICC. Pero hindi yun ang pinag-uusapan dito. Sapagkat hanggang 2019 ay miyembro pa tayo. At maraming kaso na sakop ng time period na yan. At meron pa dyan, investigasyon way back nung mayor pa si Rodrigo Duterte, na may marami na siyang kaso na tinitignan ng ICC nung siya ay mayor pa lang. Mga pagpatay din na kaso. At makikita naman natin doon sa naging testimony ni President Duterte nung siya ay napilitang humarap sa Kongreso, marami siyang inamin doon. Under oath, inamin niya na meron talaga siyang death squad, meron siyang marami daw siyang pinatay. At sinasabi niya, bakit hanggang ngayon wala pa akong kaso samantalang ang dami-dami ko ng pinatay. Meron pa siyang sinabi na pag naging mayor uli siya, kulang pa daw yung mga namatay na yan at dodoblehin niya pa kung siya ay makakabalik. So yan ang major problem nila Bato de la Rosa, nila Bongo, nila De Bolsinas at nila Albayalde, sapagkat yung boss nila mismo
ay umaamin doon sa mga ginawang krimen. Marami dyan, madadamay sila doon sa mga pag-amin na ginawa ni Digong Duterte. Kaya sinasabi ko, sa tingin ko may mga kabutihan din naman sa loob itong mga sila Senator Bongo, sila Senator Bato de la Rosa, kaya lang sa sobrang pagiging loyal, sa sobrang kanilang pagsuporta sa mga ginawa ni Digong Duterte, ay ito ng problema ang napasok nila. Na napakahirap labasan ng mga problema. Balikan naman natin itong kay Sara Duterte. Itong kay Sara naman, since 3 na nga ang i-file na impeachment cases, baka sakali bumigay ang Senado rito. Baka sakali. Dahil ang laking pressure nito, dahil Catholic Church na mismo ang gumalaw. Catholic Church ang nag-file ng 3rd impeachment case. Although sinasabi nila mga individual lang sila, pero of course, hindi naman kasi talagang vocal ang Catholic Church sa pagsuporta sa any political moves, no? Pero ito ay isang krimen na hindi kayang palagpasin ng mga pari na Katoliko, at yun nga, naniniwala ako na ito ay may suporta ng Catholic Church. So baka this time naman, ma-pressure na din ang Senado at gawin nila ng tama ang trabaho nila. Dahil, sabi ko nga, ang Catholic Church ang pinakamalaking religion dito sa Pilipinas. Kahit na nagpahiwatig yung INC na nakarang araw na suportado nila yung sinasabi ni PBBM na ayaw niya magkaroon ng impeachment. Although maraming hindi naniniwala na yun talaga ang stand ni PBBM, ganoon din naman ako sa tingin ko. Bakit naman ako kung ako si PBBM, bakit naman ako mag-o-open pa na sasabihin kung ako'y in support diyan sa mga na yan, impeachment cases na yan. Samantalang pwede naman ako tumahimik or pwede kong sabihin na hindi ko suportado yan. Total gagawin naman ng Kongreso at gagawin naman ng Senado ang trabaho nila. Kasi kung magsasalita pa siya, again, magkakaroon na naman ng polarity effect. May polarization na naman dyan. Magkakaroon na naman ng mga violent reaction yung kabilang kampo. So, to avoid that, sabihin ko na lang kung ako rin. Sasabihin ko na lang, hindi ko suportado yan. Total, sa tingin ko gagawin naman nila. Kahit hindi openly ay susuportahan ko yan, gagawin nila ang trabaho nila. Dahil yan ang obligasyon nila, dahil yan ang tamang gawin. So, yan, mga kababayan, sa tingin ko naman, pagdating ng January, makakakuha ng kailangang signatures itong Kongreso, makakuha ng 30% signatures, 30% total number of congressmen na pipirma para yan ay madala na sa Senado, para hindi na dumaan sa plenary at pagbotohan pa. Kaya mga kababayan, bantayan nating maigi ito. At again, hopefully, itong 3rd impeachment case na i-file ng mga Catholic priests ay maging pressure para hindi lang kay Sara, kundi pressure na rin sa Senado para gawin nila ng tama ang trabaho nila. At can you imagine kung hindi matutuloy ang impeachment case na yan at hindi rin ma-pressure si Sara Duterte na mag-resign at dumating ang panahon na makatakbo pa yan sa 2028? Na-imagine nyo ba na ganyang klaseng presidente ang uupo at mamumuno sa Pilipinas? Although hindi ko naman sinasabing siguradong sigurado siya na siya ang mananalo. Hindi pa rin naman.
Pero yung bigyan natin ng tsansa na makatakbo ang ganyang klaseng tao, yung pinakita niyang kanyang personality, yung kanyang pinakitang kawalang galang, yung pinakita niyang pagiging arrogante at mayabang, hindi ka tanggap-tanggap sa mga Pilipino yan. Kawawang-kawawa ang Pilipinas pag katulad ni Sara Duterte ang magiging presidente natin. Again, sinasabi ko, hindi naman siya nakakasiguro din sa eleksyon sa 2028. Hindi rin siya sigurado dyan. Pero, mas mabuti na hindi siya makatakbo. At ganoon din itong sila Bato de la Rosa, itong sila Bongo, dahil may mga tugo din ang kamay nitong mga ito. Marami silang, malaki ang participation nila diyan sa mga kasong haharapin ni Digong Duterte. Kaya dapat itong mga ganitong klaseng tao ay wag nang makaupo sa matataas na pwesto dito sa ating gobyerno. Hanggang dyan lang muna mga kababayan, at para dun sa bago lang dito sa aking channel, kindly subscribe at paki-hit na rin yung notification bell, pati na rin yung bell button, at paki-share na rin para marami-rami ang makaalam dito sa ating mga discussion at sa ating channel. Thank you so much, ladies and gentlemen, at sana magkita-kita pa po tayong muli.